Alam nyo, aking napagtanto. Nagkamali yata ako sa pagbangga kay Raffy Tulfo. Pa-comment nga kung ipagpapatuloy ko pa ba. Nakakatakot kasi ang magsalita. Baka sa Oblo mag-reunion na lang ang kanyang mga kritiko. Baka sa Bingo Card ni attorney mag-cross out agad ako. Pero ganun pa man, kung sakaling papasok tayo sa selda, dapat lahat ng small vloggers kasama. Damay-damay na para masaya. Mas marami, mas masaya, diba? Tapos doon na tayo mag-brainstorm. Usap-usap tayo sa mga kapalpakan ni Tulfo. Yun na nga lang, hindi na tayo makakapag-upload ng video. Kaya bago natin ipagpatuloy ang video na ito, manalangin muna tayo at sabayan nyo ako. Panginoong mahabagin, kayo na po ang bahala sa amin. Kung sa Oblo man kami pupulutin. Dapat kasama po lahat ng small vloggers na kahit Tulfo hindi kampi. Pero unahin nyo na po sanang ipasok ang mga matataba. Yung marurunong maggitara, yung marurunong sumayaw at kumanta. Kahit ihuli nyo na po ang magaganda, handa po kaming magparaya. Tapos kung papahintulutan nyo po, ibalik nyo si Dalima. Balita ko kasi magaling siyang kumanta at sumayaw ng cha-cha. Yung mga inmates noong DOJ pa siya, ang saya-saya nila. Yung kahit papaano may entertainment ba? Sana ganun din kami kapag dumating na ang panahon. Panahong sa Oblo na kami magbablog, Panginoon. Typical sa isang Tulfonatics ang mag-comment ng ganito. Dapat sa'yo igaya sa Hamas. I-wipe out. Papansin ka lang. Gagamitin mo pa tao na may maayos na gagawa para sa iba. Sana mag-isip-isip ka kung hindi. Himas rehas lang patutunguhan mo. Nasa huli ang pagsisisi, ika nga. Grabe, nakakatakot na talaga ang mga Tulfonatics, no? Kita mo na ang influence ng idol nila. Kung magsalita ka against sa idol nila, dapat ituring kang terorista. Yung walang puwang sa mundo para mabuhay ka. Diba ganito ang mensahe ng idol nila nang magkaso dahil sa isang kritiko na tumindig laban sa kanya? Diba yun ang gusto ni Tulfo na magsilbing aral daw sa mga small vloggers na tulad ko? Ay, mali pala. Extraordinary small vloggers lang pala ako. Magsilbing aral daw sa mga vloggers kaya nagsampa ng kaso. Para ano? Mapatahimik nyo ang lahat ng kritiko para hindi mailabas ang baho ni Tulfo? Yung i-wipe out parang Hamas? Abag naman, abag naman, abag naman. Bakit daw isinama ko pa ang kanyang unang asawa? Hindi naman daw kasama sa trabaho niya. Hoy, gumising ka. Kasama ang usapang asawa at pamilya sa programa niya. Kaya nararapat lang na pag-usapan. Bakit ba Tulfonatics? Masakit ang katotohanang inabandona niya ang kanyang mag-ina? Yan nga ang trending sa palabas nila, yung away mag-asawa tapos hindi isasama. Aba, unfair naman yata. Ito pa ang isa. Dapat daw isama ako sa demanda. Saging na walang balat naman, oo. Sige nga, balikan mo ang dalawang naunang video tungkol kay Tulfo. May mali ba sa sinasabi ko? Kailan pa naging kademan-demanda kapag nagsabi ka ng totoo? Idol nyo na mismo ang nagsabi. Nire-respeto daw ang opinyon ng bawat tao. Pero kapag ang opinyon ng ibang tao against sa idol nyo, ay hindi pwede. Dapat kasuhan na agad yan. Abag naman, abag naman, abag naman. Kapag sinabi ko na si Tulfo inabandona ang kanyang unang asawa at anak, paninira kahit totoo. Kapag sinabi ko na ayaw ni Tulfo sa due process, paninira agad kahit totoo. Kapag sinabi ko na ang asawa, anak, kapatid ay politiko na, paninira agad kahit totoo. Kapag sasabihin ko na kung hindi milyones ay bilyones ang kinita ng YouTube channels niya, paninira na agad kahit totoo at inggit agad ako. Kapag sinabi ko na bastos ang bunganga niya lalo na sa mga hearings, paninira na agad kahit totoo. Kapag sinabi ko na ipokrito si Tulfo dahil sabi niya middle class lang sila, paninira agad kahit totoo. Itong simpleng computation lang sa total views sa YouTube channel ng RTIA. Kung 15.4 billion na ang total views ng Raffy Tulfo in action at 100,000 ang kita sa bawat 1 milyon na views, magkano ang kita ng channel na ito? Tumataginting na 1.54 billion. Billion pesos lang naman ang kita nito.
Ang liit, no? Pang middle class lang na sweldo. Ngayon, Tool Fanatics, magtatanong ako. Sino ang totoong nakikinabang sa paggamit ng mga kwento ng buhay ng mga mahihirap, pobre at naghihikahos sa buhay? Kung ang sagot mo pa rin ay ang taong pumipila sa labas para matulungan at mabigyan ng kaunting ayuda, malala ka na talaga. Baka kailangan mo nang lumapit sa idol nyo at magpa-psychiatric test ka na. Spell psychiatric? Baliw na lang pala. Sino ba tong small vlogger na ito? Pinag-usapan pa ang banat ko kay Tulfo. Sabi na nga huwag i-share baka makatunog ang kampo ni Tulfo. Finiture pa nyo talaga no? Pero natutuwa naman ako dahil na-appreciate mo. Tagatak ang pawis ko mula umpisa hanggang dulo ng video. Panoorin natin ang ilang bahagi saka mo puntahan ang channel niya para mapanood mo ng maigi. Pero balita ko, bus number 1 daw itong lokong to. Sir, ito baka umabot sa puon nila at makalaboso ako. Hindi, kailangan ko talaga i-share eh. Puro palit ulo si mga... Palit ulo ba yan? Ano, pinopromote ko lang yan eh. Yan yung panawagan. Huwag niyong gawing viral ang video na ito, baka makasuhan din ako. Kaya parang awa nyo na huwag nyo nang i-share ito, baka umabot sa phone nila at makalabo. Ganda ng mga rhyme scheme nila, no? Parang si ano din. Parang si Super DM. Ang sasagot ko dito, hindi ko ititigil ang paghahanap ng mga small vlogger na ito para malipat ako sa batch na pinakadulo. O, di ba? Visit. Di ba? Hindi ito, ang ginagawa ko ay hindi palit ulo. Gusto ko lang malipat sa malayo at dulong-dulo. Mahirap nang mamuhay sa loob ng oblo. Nadimonyo ka daw, maprisa sila instead ka. Pero ganun pa man, tatapangan ko na lang dahil hindi ko na kaya. Yan, tatapangan niya lang din naman eh. Kasi di din naka. Good day, sana all day off oh. Bye. Oo, by time lang. Baka isang araw bigla na lang akong tumumba at sumabog ng bigla. O yan, yun sabi tumaob. Sabi tumumba. Pero in fairness, may pabulaklak naman ito sakaling ibuburol ako. Yan. May pabulaklak naman daw pag ibuburol. Yan, sige, tuloy nyo pa.